Paano kung ang isa sa pinakamakapangyarihang kriminal sa modernong kasaysayan ay hindi kailanman naging tunay na target ng hustisya? Paano kung ang taong ipinakilala sa atin bilang isang sexual predator ay isa lamang pawn, isang tagapamagitan, o mas masahol, isang tagatago ng lihim ng mga taong hindi maaaring pangalanan? Sa bahaging ito ng ating investigasyon, sisimulan natin sa pinakaugat ng lahat. Sino ba talaga si Jeffrey Epstein? Hindi natin pag-uusapan ang bersyon na nakikita natin sa balita, hindi ang bersyon na isinulat sa mga opisyal na dokumento, kundi ang bersyon na pinagdurugtong-dugtong ng mga butas, katahimikan at hiwaga. Ito ang kwento ng isang lalaking walang malinaw na pinagmulan ng yaman, ngunit may walang kapantay na akses sa pinakamakapangyarihang mga tao sa mundo. Si Jeffrey Edward Epstein ay ipinanganak noong January 20, 1953 sa Brooklyn, New York. Sa papel, isa siyang dating guro sa matematika at physics. Walang kilalang aristocratic background, walang generational wealth, walang legacy na kumpanya. Ngunit sa likod ng simpleng background na to, unti-unting nabuo ang isang tanong na hanggang ngayon ay walang malinaw na kasagutan. Paano siya naging bilyonaryo? Noong 1970s nagturo si Epstein sa Dalton School, isang elite private school sa New York. Dito niya nakilala ang mga anak ng mayayaman, makapangyarihan, at konektado sa pinakamataas na antas ng lipunan. Hindi nagtagal, iniwan niya ang pagtuturo at pumasok sa mundo ng finance. Pero may problema. Walang malinaw na record kung paano siya pumasok sa Wall Street, sino ang unang nagpondo sa kanya, at anong eksaktong serbisyo ang ibinibigay ng kanyang kumpanya. Ayon sa opisyal na kwento, nag-manage siya ng pera ng isa sa mga pinakamayayamang tao sa ating mundo. Pag sinabi kong pinakamayaman at pinakamakapangyarihan, ito yung mga taong hindi naman kasama sa Forbes list pero higit na mas may kaya at maimpluwensya kesa sa isang presidente. Ngunit ayon sa ilang investigative journalists at conspiracy researchers, hindi raw sapat ang paliwanag na yun. Dahil isipin nyo mga kaibigan, paano mo ipapaliwanag ang private jets, sandamakmak na mansyon, private island, at global influence kung halos walang transparency ang iyong negosyo? Jeffrey Epstein was investigated by the SEC in the 1980s. He was one of the two people who ran the biggest Ponzi scheme in history at the time. Epstein's business partner goes to jail for like 30 years or 20 years or whatever. But Epstein skates completely free. $1 billion fraud case in the U.S. Virgin Islands, never prosecuted for any of it. Why is that? Isa sa mga pinakakapansin-pansing aspeto ng buhay ni Epstein ay ang mga to. Hindi malinaw kung sino ang kanyang mga kliyente, hindi malinaw kung saan nanggagaling ang kanyang pera, ngunit malinaw na napakalawak ng kanyang koneksyon. At dito magsisimula na ang mas madilim na teorya. Ang tanong, handa na ba ang tenga nyo para makinig? Ayon sa ilang conspiracy theories at independent investigators, si Jeffrey Epstein ay hindi lamang isang predator. Siya raw ay isang tagapamagitan ng kompromiso. Anong ibig sabihin? Si Epstein ay naglalapit ng mga bata o vulnerable individuals sa iba't ibang mga makapangyarihang tao. Ang lahat ay dinodokumento at ang mga dokumentasyong yon ay nagiging leverage o pang-blackmail. Kung totoo man to, ang tanong ay, sino ang nagpopondo at nagpoprotekta kay Epstein? Noong 2005, unang lumabas ang seryosong reklamo laban kay Epstein sa Florida. Isang 14 years old na babae ang nag-ulat na nakaranas raw ito ng sexual abuse. Kung tatanungin nyo kung normal ba ang naging proseso, syempre hindi. Sa halip na makulong ng habang buhay, nangyari ang isang bagay na tinatawag ng ilan na the sweetheart deal. Noong 2008 naman, si Jeffrey Epstein ay umamin sa minor charge, nakulong ng 13 buwan, pero sa kabila ng kanyang pagkakakulong, siya ay pinayagang maglabas-masok sa kulungan, magtrabaho sa opisina, umuwi halos araw-araw, na kung iisipin ng isang normal na tao, parang hindi ito kapanipaniwala. At dito muling sumisigaw ang tanong, sino ang nag-ayos nito at bakit tila espesyal ang trato sa kanya? Sa puntong to mga kaibigan, maraming kriminal na may mas maliit na kaso kumpara sa kaso ni Jeffrey Epstein ang nawalan ng karapatan, nakulong ng matagal, at tuluyang nawala sa lipunan. Ngunit siya, lalong yumaman, lalong lumawak ang koneksyon, at lalong naging tahimik ang mga detalye.
Maraming investigative journalists ang nakapansin na may mga dokumentong silyado, may testimonies na hindi na isama, at may mga pangalang hindi na binanggit. At sa bawat attempt na himayin ang kaso, tila may pader ng katahimikan. Ito ang dahilan kung bakit para sa marami, ang Epstein case ay hindi lang kriminal na usapin, kundi simbolo ng dalawang uri ng hustisya. Hustisya para sa karaniwan at hustisya para sa makapangyarihan. Ngayon, kung si Jeffrey Epstein ay hindi ganoon katalino kumpara sa mga global leaders, walang malinaw na pinagmulan ng yaman, ngunit may akses sa mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo, siya ba ang utak o siya ang susi? Kung may isang lugar sa mundo na mas madalas binabanggit sa mga bulungan kaysa sa balita, yun ay walang iba kundi ang Epstein Island. Isang isla na hindi tourist destination, hindi bukas sa publiko, ngunit palaging lumilitaw sa mga leaked documents, testimonya at conspiracy forums. Isang isla na ayon sa ilan, hindi lang tirahan kundi isang entablado ng kapangyarihan, kasalanan at katahimikan. Pero bago tayo magpadala sa mga takot at haka-haka, simulan muna natin sa katotohanan. Unang tanong, ano at nasaan nga ba ang Epstein Island? Ang opisyal na pangalan nito ay Little St. James Island na matatagpuan sa US Virginia Islands, isang teritoryo na may espesyal na legal status. Binili ni Jeffrey Epstein ang isla noong 1998 at sa mga satellite images makikita ang malalaking mansyon, guest houses, helipad at iba't ibang underground structures. Ngunit ang pinaka nakapukaw ng pansin ng publiko ay isang kakaibang gusali sa isla, isang dome-shaped structure na tinawag ng marami bilang The Temple. Ayon sa opisyal na paliwanag, ito ay isang meditation room, private retreat at personal sanctuary. Ngunit para sa conspiracy researchers, hindi raw ito ordinaryong gusali. May mga nagsasabing ang disenyo ay kahawig ng occult symbolism, mga underground tunnels, at may mga silid na hindi nakikita sa surface maps. Mahalagang paalala, walang opisyal na ebidensyang nagpapatunay na ito ay ginagamit sa mga satanic rituals, ngunit ang kakulangan ng transparency ang siyang nagpapalakas ng hinala. At dito magsisimula ang mas madilim na bahagi ng kwento. Isa sa mga pinakakontrobersyal na aspeto ng Epstein Island ay ang tinatawag na flight logs. Ito ang mga tala ng mga taong sumakay sa private jet ni Epstein na tinawag ng media bilang The Lolita Express. Sa mga dokumentong ito, lumitaw ang mga pangalan ng politicians, business tycoons, sikat na celebrities at maski mga royalty. Hindi lahat ng pangalan ay nangangahulugan na sangkot na sila sa krimen at ang kanilang pagbisita ay hindi otomatikong katibayan ng iligal na gawain. Ngunit ang tanong ng marami, bakit kailangan itong ilihim at bakit walang malinaw na paliwanag kung ano ang kanilang ginagawa dun sa isla? May mga babae ilang dekada na ang lumipas na nagsabing sila raw ay dinala sa isla noong sila ay menor de edad, pinakilala sa mga makapangyarihang bisita at di kalaunan pinatahimik sa pamamagitan ng pera, banta o takot. Ang nakakapagtaka dito, ang ilan sa kanilang mga kwento ay magkakatulad. Mahigpit na security, walang akses sa labas ng isla, at meron daw silang mga ginawang aktibidad na hindi nila lubos maintindihan noon dahil nga sila ay bata pa. Para sa conspiracy theorist, ito ang patunay na hindi lang si Epstein ang gumagalaw dito. Isa itong organisadong sistema, ibig sabihin isang network. Isa nga sa pinakakilalang teorya ay ang ideya na ang Epstein Island ay isang blackmail operation. Ang lohikal na paliwanag, inaanyayahan ang powerful individuals, may mga illegal o immoral acts na nagaganap at ang ebidensya ang siyang nagiging sandata. Kung totoo man to mga kaibigan, ang tanong ay sino ang may hawak ng mga ebidensya at nasaan ang mga tapes? Dito na tayo papasok sa isa sa pinaka-viral at kontrobersyal na aspeto ng Epstein Files. At kung hindi kaya ng sikmura mo ang mga bagay na to, maaari ka nang tumigil sa panonood. I wanted to let you know the crew really appreciated the pizza today. This is from a guy named Roy Hodges to Jeffrey Epstein. I wanted to let you know the crew really appreciated the pizza today. Thank you for letting us do that. Pag-usapan natin ang mga codes na nakuha sa mga nag-leak na email sa Epstein Files na naglalaman di umano ng mga sikreto. Sa analysis ng researchers, may mga salitang paulit-ulit na lumilitaw. Pizza, hotdog, cheese, pasta, ice cream, walnut, sauce, map at marami pang iba.
Ayon sa mga naniniwala sa code theory, ang mga salitang to ay hindi literal. Ginagamit umano ang mga to bilang coded language para sa isang illegal na aktibidad. Bago tayo magpatuloy, lilinawin ko lang, walang korte ang nagpatunay na ang mga salitang to ay opisyal na code para sa krimen, ngunit ang kakaibang konteksto at dalas ng paggamit ang dahilan kung bakit naging viral ang teorya nitong mga nakaraang linggo. Ngayon, subukan nating tumawid sa mas mahiwaga at mas delikadong usapan ng kaso. May mga conspiracy groups na naniniwala na ang mga makapangyarihang tao na to ay sangkot sa mga sinaunang ritual. Ang isla raw ay ginagamit bilang ritual sites at ang kanilang mga aktibidad ay konektado sa ancient belief systems. Walang solid na ebidensyang nagpapatunay nito at ito ay tinuturing na pinaka-radical na bahagi ng conspiracy narrative. Ngunit ang tanong ng ilan, bakit tila maraming simbolismo at bakit tila may pattern sa mga lokasyon at disenyo? Isa sa pinaka-nakakatakot na bahagi ng kwento ay hindi ang mga alegasyon kundi ang katahimikan. Bakit sobrang tagal bago muling binuksan ang kaso? Bakit maraming dokumento ang selyado? At bakit tila walang ibang nananagot bukod kay Epstein mismo? Para sa mga naniniwala sa conspiracy, ang sagot ay simple ngunit nakakakilabot. Ito ay dahil masyadong maraming pangalan ang masisira. Sa puntong to mga kaibigan, ang Epstein Island ay hindi lang pisikal na lugar. Ito ay naging simbolo ng elite impunity at simbolo ng sistemang hindi kayang galawin ng karaniwang tao kagaya natin. Isang paalala na may mga lugar sa mundo na hindi nasakop ng ordinaryong batas. Dito magsisimula ang pinakamamapanganib na bahagi ng investigasyon, ang koneksyon sa mga pinakamakapangyarihang tao sa ating mundo. Kung marami na kayong nabasa at napanood patungkol dito, isa sa pinakamadalas banggitin sa online discussions ay ang pangalan ng kasalukuyang US President. May mga lumabas na lumang larawan nila ni Epstein sa social events, video clips ng mga party noong 1990s, at may mga testimonya ring nagsasabing nagkaroon sila ng social interactions at pareho silang bahagi ng elite circles sa New York at Florida. Ngunit ang mga to ay itinanggi ng kasalukuyang presidente ng Amerika maski ang di umanong pagbisita nito sa Epstein Island. Sinabi niya rin na pinutol niya ang kanyang ugnayan kay Jeffrey bago pa man sumabog ang kaso. Para sa ilang conspiracy theories, sapat na raw yung proximity. Pero para sa mga skeptiko, kulang ito bilang ebidensya. Malinaw din sa mga dokumento ang pangalan ni former US President Bill Clinton. Ayon dun sa flight logs, ay ilang beses umanong sumakay ito sa private jet ni Epstein. Sagot naman ng kampo ni Clinton, yung mga biyahe raw ay may kaugnayan sa charity work at wala siyang kinalaman o kaalam-alam sa mga krimen ni Epstein. Ngunit para sa conspiracy community, bakit paulit-ulit yung biyahe at bakit walang malinaw na record ng aktwal na agenda? Muli, kakalaruin ko lang mga kaibigan, walang korte ang naghahatol ng kasalanan, ngunit ang pattern ng access ang patuloy na binubusisi. Bukod sa mga politiko, may mga sikat na pangalan sa entertainment industry, fashion, media, at ang ilan sa kanila ay nakitang kasama ni Epstein sa events, lumitaw sa guest list, at nabanggit sa testimonies ngunit walang formal charges. At dito pumapasok naman ang tinatawag ng ilan na culture of silence. Isang sistema kung saan mas ligtas ang manahimik at mas delikado ang magsalita. Dahil sobrang naging viral ng kaso ng The Epstein Files, hindi maiwasang mabanggit ang isang kaparehong pangyayari ng isang celebrity nitong mga nakaraang taon. Ito ay walang iba kundi ang pumutok na kaso at alegasyon tungkol sa DD parties, mga eksklusibong event na sinasabing may sexual exploitation, power imbalance at iba pang iligal na gawain. Sabi nga ng ilan, kung nagulat kayo sa DD parties, higit na mas malalim pa ang rabbit hole ng Epstein Files. Muli, ito ay teorya, hindi na patunayang koneksyon, ngunit ipinapakita nito kung paano inuugnay ng publiko ang iba't ibang elite scandals na merong nag-iisang pattern. Isa sa pinakasensitibong usapin ay ang pag-uugnay ng Epstein Files sa kamatayan ng King of Pop na si Michael Jackson. May mga teoryang nagsasabing may nalalaman umano si Michael Jackson tungkol sa child exploitation networks, dahilan para siya ay maging target ng character assassination.
At ang kanyang pagkamatay ay hindi raw simpleng aksidente. Walang opisyal na ebidensyang nag-uugnay kay Epstein at kay Michael Jackson, ngunit sa conspiracy circles, ang ideya ay ganito: kapag masyado kang maraming alam, delikado ka para sa amin. Noong 2009 naman, kumalat online ang video ng isang Mexican model na si Gabriela Rico Jimenez, at sa video makikitang nagbanggit ito ng mga bagay tungkol sa mga elite. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! ¡Yo no estaba enterada de nada! Ang nakakapagtaka dito, makalipas ang ilang panahon, tila mahirap nang hanapin yung video at kakaunti na lamang ang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ayon sa mainstream reports, meron daw itong mental health crisis at naospital. Ngunit ayon sa ilan, bakit walang malinaw na follow-up? Dahil dito, may mga grupo na naniniwala na ang mga makapangyarihang taong ito, gaya nga ng sabi ko kanina, ay sangkot sa iba't ibang occult practices, nagsasagawa ng mga ritualistic symbolism, at maski ang kanibalismo ay bahagi raw ng kanilang ritual. At ang bagay na to ay itinuturing ng marami bilang extreme conspiracy theory. Sa dami ng pangalan, dokumento at testimonya, bakit parang walang malaking nahahatulan? Para sa publiko, tila mabagal ang hustisya, tila piling tao lang ang naaabot, at tila mas malakas ang impluensya kaysa sa batas. Ngayon, pag-usapan naman natin kung nasaan na nga ba si Jeffrey Epstein. Noong August 10, 2019, nagising ang mundo sa isang balitang si Jeffrey Epstein ay pumanaw na. Ayon sa opisyal na ulat, binawian niya ng buhay ang kanyang sarili sa loob ng selda nito sa Metropolitan Correctional Center sa New York. Ngunit sa loob ng ilang oras lamang, isang tanong ang sabay-sabay na lumitaw sa buong mundo. Talaga bang ginawa ito ni Epstein o baka siya ay pinatahimik o mas masahol, baka pinalaya? At dito tuluyang sumabog ang Epstein Files bilang global conspiracy phenomenon. Ayon sa opisyal na bersyon, kinitil niya ang kanyang sarili, walang bantay sa oras ng insidente, malfunction umano ang mga CCTV camera, ngunit para sa ilan masyadong maraming coincidence ang nagsabay-sabay sa pangyayari. Mga tanong na hanggang ngayon ay walang malinaw na sagot. Bakit siya tinanggalan ng cellmate? Bakit parehong nakatulog ang mga gwardya? At bakit hindi gumagana ang kamera sa pinakaimportanteng oras? Ilan sa mga teorya, si Jeffrey Epstein ay pinatay upang patahimikin, pangalawa, pinalabas na patay lamang, at pangatlo, inalis bilang bahagi ng mas malaking operasyon. Kakalaruhin ko lang, walang ebidensya na buhay pa si Epstein. Ito ay pawang teorya lang, ngunit gaya ng sabi ko kanina, ang kawalan ng transparency ang dahilan kung bakit hindi namamatay ang teorya. Ngayon, ano na ang nangyari dun sa kaso? Matapos ang kanyang kamatayan, maraming kaso ang na-dismiss, maraming pangalan ang hindi na naimbestigahan, maraming dokumento ang nanatiling selyado. Para sa mga biktima, walang full justice, walang malinaw na accountability. May mga dokumentong bahagyang inilabas. Makikita nyo ang mga to available online pero karamihan ay heavily redacted, pinigilang i-publish, at may mga pangalan rin na tinakpan, binura, at dito lalong lumakas ang hinala ng mga tao. Tanong ng karamihan sa tinagal-tagal ng kaso, bakit muling nag-viral ang Epstein Files ngayon? Ito ay dahil sa mga bagong dokumentary tulad ng Jeffrey Epstein Filthy Rich sa Netflix, iba pang investigative specials, social media, TikTok, Facebook, YouTube, short clips, leaked interviews, conspiracy breakdowns, pagkakabit sa ibang elite scandals, DD allegations, Hollywood exploitation cases, at syempre ang hindi mawala-walang political corruption. Ngayon mga kaibigan, may lumabas rin na teorya patungkol dito na yung nangyari daw na pandemic noong 2020 ay bahagi ng Epstein Files at elite control agenda. Ayon dito, ginamit nila ang pandemic bilang krisis para sa mass control at negosyo. Sinabay nila ito bilang distraction mula sa Epstein revelations dahil halos nangyari ng sabay ang dalawang to. Kung totoo man ang bagay na to, ibig sabihin ay wala silang pakialam sa mga buhay na nawala nung pandemic.
May mga conspiracy narratives din na nagsasabing ang gera sa Ukraine ay konektado sa child trafficking networks at si President Vladimir Putin umano ang siyang naglilinis ng mga elite operations na to at kanilang pinipigilan. Dahilan kung bakit siya napupuri ng ibang tao ngayon sa social media. Столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. Kung uunawain natin mga kaibigan, ang kaso ng The Epstein Files ay patunay na kayang gawin ng mayayaman ang kahit ano. Kaya naman kung isa kayo sa mga nagsasabing hindi naman totoo yan, ang tanda-tanda nyo na naniniwala pa rin kayo dyan, walang satanic rituals, puro kayo conspiracy theory, puro kayo teorya, ay bago nyo sabihin ang mga bagay na to, isipin nyo na sobrang makapangyarihan ng mga taong ito to the point na kaya nilang ipakita sa publiko kung ano lang ang gusto nilang malaman natin. At kung hindi ka magsasaliksik at magtatanong, isa ka sa mga utak na kanilang nakontrol. Sabi nga ng ilan, isa raw ang bagay na to sa mga dahilan kung bakit sobrang naging advanced na ngayon ng AI kung saan ang ilan sa atin ay hindi na masuri ng maayos kung alin ang totoo at hindi. Ito raw ang rason para kapag nabunyag ang mga pangyayaring to, ang sasabihin lang ng taong hindi naman open-minded, huwag kayong maniwala dyan, AI lang yan. Konting recap lang tayo mga kaibigan ng chronological timeline ng pangyayari. Una, taong 1990s umiikot si Epstein sa elite circles. Taong 2005, unang reklamong natanggap niya sa Florida. Taong 2008 naman ang sweetheart deal. 2019, muli siyang inaresto. August ng 2019, siya ay namatay sa kulungan. At 2020 hanggang ngayon, iba't ibang dokumentaryo, leaks at theory ng mga tao. Ang pinakamahalagang tanong, hindi na lang ito tungkol kay Epstein. Ang dapat na itanong natin ay, ilang Jeffrey Epstein pa ba ang nasa mundo? Ilang isla pa ang hindi natin alam? At ilang biktima ang hindi kailanman maririnig? Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, maging open-minded tayo sa lahat ng bagay. Hindi natin pwedeng sabihin ito ang tama, ito ang mali. Dahil pakatandaan, wala naman talagang nakakaalam ng totoo dito sa mundo nating punong-puno ng hiwaga. At ang mahiwagang tanong para sa videong ito, kung ang katotohanan ay kayang patayin, ano pa kaya ang kaya nilang itago? Marami pang teorya patungkol dito mga kaibigan at kung gusto nyo pa ng kasunod ay mag-comment lamang ng part 2 nang sa ganon ay muling makapag-research ang aming team at maihatid sa inyo ang mga impormasyon na dapat nyong malaman.